Magandang hapon, kalapatids. I'm Gerald Montero, ang lady boss ng Cavite. So, welcome po tayo sa ating munting roof. Ito tayo sa mga breeder section natin. Yan. So, ito yung mga breeders natin, kalapatids. So, iba-ibang breeder po to, ibang line. Pero mostly dito, mga champion line naman to lahat. Ngayon, nasa ano na to? 15 pairs ang sinasalang natin. Pang North race po natin. 2025 po. So, sa ngayon kasi meron tayong 8 na bloodline. So may Reiso tayo. Meron tayong Vandenbroek. Pinaka-baseline ko talaga Vandenbroek. So meron naman tayong Force Twin. So ito naman yung second overall natin ngayong Norte lang sa off-color. Yung hen na yan. Yan po yung second overall sa off-color ng North. So kilala kasi kami sa Grisel ng line . Yan kasi nagpapakilala sa amin. Mostly Vandenbroek Reiso, Louis Chu. So tawag nito. Meron din kaming Jansen. So meron din tayong galing kay Madam Cristina na yung pinaka-baseline nila ng champion nila. Yan, mga to. So 4 years na kami nag-race saka breeding. 4 na taon na kami. Nung bumalik ako, diretso karera agad. So, tingnan ko muna sa mga best pigeon fancier talaga kung sino yung magagaling yung ibon. So doon ako bumibili ng ibon din. Race record kasi ako yung background ng mismo ng mga pinakarera nila. So, kasi sabi nga nila, pag nag-start ka, start na doon sa magandang bloodline. Nandito tayo ngayon sa flyer section natin. So, nandito yung champion natin yung last 2024 ng NDR. Ito. So, ito yung ibon natin na nag-second overall ng Young Bird, saka third overall ng All Bird ng 2024 CSWRPC North Derby Race natin. Kak po siya. Kak po. So, marami siyang hinakot ng Norte natin. Young Bird, All Bird, Triple Crown, tapos 5 laps. So, meron puro siya So, meron siyang 7 race na sinalihan. Ito yung nagkape natin, yung winner natin. Bloodline kasi nito from Maristrada, yung Pulong. Mga bloodline ng kaibigan ko. So, sa kanya yung magulang ito sa kanya. So, in-upgrade ko lang. Nag-inbreed ako, nag-lock breed ako. So, ito yung na-produce nila. Ngayon naman kasi galing akong sabong So, doon ako nag-start. Sabi ko, same lang naman yung pag-breed ng kalapate. So, bloodline pa rin ako nag-start. So, titinan ko yung bloodline nila kung saan sila magaling. Tungkol sa ilalaban. Explore. Kailangan pag-aralan mo yung yung pag-iibon para makuha mo yung tamang timpla nila. Parang manok yan. So, ito yung natin, winner natin ng North Derby Race 2024. Dalawang bloodline siya, pero mostly talagang pinaka-baseline ko is Vandenbroek. Doon ko na siya ni-cross, tapos in-breed ko yun sa mismong tatay niya. Nag-lock breed din ako. So, accidentally lang naman ito na-produce kasi yung magulang nito, nasa loof lang. Meron akong ibon na namatay na Norte. So, yun, pinisa to. So, nilagyan ko. So, nilagyan, ito pala magbibigay ng panalo sa amin. Accidentally na-breed to. Hindi talaga siya na binreed ko. Kasi magulang nito pang laro ko. Sa kanya kasi, hindi ko siya love Nung first ko kasi lagi siyang see you tomorrow. Most of the time na kinaka-race ko siya. Hindi ko siya bet. Wala siya doon sa lineup ko Meron ako ng mga lineup birds talaga na pang Norte. So hindi siya kasali. Pero siya nagbigay ng panalo pa rin. So, taya na yun na rin yun Laban mo na sa lahat yan. Yun ito mananalo sa atin. Sala na to, breeder na po siya. Pagkagalit na si Mrs. nito So marami siyang binigay na premium, hindi na kailangan siguro. Proven na kasi siya. Ngayon, wala pa siyang pang South ko Iba yung bloodline na ginamit ko nung ngayong South. Hindi ko masyado silang bet nung ngayon Kasi parang experimental race pa to Pero yung isang finisher ko ng Santa Ana na winner din, halos ka-bloodline niya sa tatay. Kabakan naman yun. So sila yung napauwi ko nung South natin. Nung North Derby Race natin. Meron kang 99% na manalo. 1% na yung matalo mo. Pag nag-start ka sa tamang proseso, sa bloodline, mas lamang.
Kasi kailan kasi yung pinaka-bloodline mo, yun yung importante doon eh. So ang ano kasi conditioning normal na talaga kahit sa anong pag-aalaga may conditioning talaga. Sa aspeto ng laban, may kailangan conditioning eh. Yung kapatid naman ni ni Skyhawk natin si Lady Skylight naman. So Santa Ana rin to. Winner din natin siya pero hindi siya sumasok sa overall, nagka-top pa siya ng Santa Ana. Nag-see you tomorrow to eh. Pero kapatid po siya. Pero winner po siya ng mga pooling natin. Area tsaka central. Winner po siya. So nag-cut off lang siya ng last lap. And version po to ng winner natin na nag-second to third overall natin. So, halos isang mukha nila. May taka pa. Yun to may tatak pa sila ng race. Ng last lap race natin. So yung ano kasi preparation natin, sabi nga nila yung purga, flashing, tapos yung vitamins ng kalapate natin. So ready na rin, lalo lang yung pagkain. So number 1 kasi, kahit wala masyadong vitamins, yung feeding pa lang pag maganda yung pagkain mo, paano nila ma-absorb na yun eh. Paano rin sila nagba-vitamins doon. Sa pagkain pa lang. Bali yung mga gamot kasi, yung mga tablet natin, secondary lang yan. So pagkain pa lang, dapat kompleto ka na. Bibigay mo na yung kaya mong ibigay. So akala nga nila, pagkakalapate, napakagaang daw gawin. Di na napakagastos magkakalapate. So bumibili lang din naman ako. Then nag-a-add lang ako ng mga kailangan sa flower, mga yung sunflower na black, stripes, maliit. Para doon sa, parang sabi nila, sa oil ng katawan ng kalapate natin. Fuel nila eh, pinaka-lungs nila eh. Sa breeding ko naman, nakita mo yung flyer pen ko. Yan. Pag nag-ready ako ng breeding ko, nakabukas yan, init ulan lang yan dyan. Pero bina-vitamins ko yan sila. Yan. So pag pinere ko na sila, kung sino yung walang sakit, yun ibababa ko sa breeders ko. Yun ang sasalang ko. Kung sino yung nagulan dyan, makita mo, condition pa rin sila. Yun yung downline ko doon. Yun gagamitin ko. Vitality nung percentage yung ano nila, yung condition talaga sila. Kasi dyan, sobrang init na pag tinanggal ko. Pag umulan din yun, sobrang lamig din. Tuloy-tuloy yan, 1 week silang ganyan dyan. Or 2 weeks, nandyan lang sila. Bawas lang ilagay kasi dyan, automatic. Pag hiniwalay ko sila, para na rin sila nakaprepare na for breeding. So pinurga ko na sila, na flashing na rin. Pag nilagay ko sila dyan, naka-vitamins na rin sila. Then, pahirapan ko na sila dyan. Kasi para malaman ko kung mapuproduce sila ng maayos. Kasi ang laro kasi natin sa karera, sobrang hirap. Daming pagdadaan, may smash race tayo, may hard race tayo. So doon pa lang sa breeder pa lang natin, dapat makita na natin na kondisyon sila. Kitang-kita mo na, bago mo sila isalang. Effective siya. Marami na, ngayon yung pinakamalaki talagang na nakuha talaga namin yung 2024. So yun pa rin naman sistema ko eh, pag-breed ko eh. Talagang pahirapan ko yung breeder ko. Hindi naman pahirap na normal situation lang naman na para makita mo yung conditioning mo. Kung effective. So dyan pa lang, kung mahina sila, magkakasakit sila. Ibig sabihin, mahina rin yung lalabas na anak nila. Hindi maganda. Dyan, init ulan sila. Then, sako sila ibababa dun sa cage. Napakasimple.